Okay, so busy ang ating mga bagong sales associate, but nevertheless, let's do the call and I will record this. So enjoy watching the video. How to start earning in real estate. Yun yung pag-uusapan natin. Because we all know na walang bilyonaryo o walang multimillionaire, walang tycoon na hindi involved sa real estate business, real estate investment. So, eto, pasok na rin kayo. Nasa door na kayo ng real estate. Welcome as Sales Associate of SMDC. Pero ang tanong, bakit gugustuhin mo na maging Sales Associate ng SMDC? Una, it will give you the doorway to earn and be involved in real estate industry. Pangalawa, you will have an ID. So you are an official member of SMDC. May ID ka ng SMDC. Plus, you will have your own account kung saan makikita mo ang iyong commissions. Yun. Hi, sir. Good evening, Sir Andrew. Can you hear me? Okay. Yun. Pogi. Connecting to audio. Can you hear me now, Sir Andrew? Can you hear me? Is it loud and clear? You can chat para po maano natin kung good evening. Yun, loud and clear. Okay, so tutuloy na natin. Ulitin ko na lang yung sinabi ko kasi nandito Sir Andrew. Okay, so this call is all about real estate, SMDC. So how to start earning in real estate. We all know na, Sir Andrew, lahat ng bilyonaryo, multimillionaire, lahat ng tycoon is involved in real estate one way or another, right? May investment sila, may business sila, or nagmi-middleman din sila ng mga transactions. One thing is for sure, kung sobrang yaman ng isang tao, nasa real estate sila. May involvement sila sa real estate. So, akala ng iba, pag mayaman na ako, magiging involved na ako sa real estate, doon na ako papasok sa real estate. Pero hindi eh. Real estate is a good, great stepping stone para umangat. Hindi lang natin alam kung paano ba talaga makakapasok. So, good thing for us, eto, na welcome tayo as Sales Associates of SMDC. Ayusin na lang yung form and magiging official na yan. Pero ang tanong, ako, bakit ko gugustuhin maging Sales Associate? To? Sir Andrew, bakit mo gugustuhin maging Sales Associate? Number one, this will be the doorway para makapasok ka sa real estate industry. Officially. Number two, why officially? Because you will have your own ID na magpapatunay na representative ka at member ka ng SMDC. Oh, one of the biggest developer in the world. This is the #1 developer in Southeast Asia. Not just Philippines. Southeast Asia. #1. So may ID ka nito. Plus, meron kang sariling account kung saan makikita mo yung commissions and yung mga projects, available inventories. So nandun lahat ng kailangan mo as a sales agent ng SMDC. So welcome as sales associates. Okay, basa muna tayo ng quote. Real estate cannot be lost or stolen, nor can it be carried away. Purchase with common sense and manage with reasonable care, it is the safest investment in the world. So, ito ay sabi ni Franklin Roosevelt, the 32nd US President. Pero lahat naman tayo in a way, naiintindihan natin na
pag sinabing lupa, property, or building, magandang investment yan. Right? Pero hindi pa natin na-penetrate yung market na marami pala talaga mga buyers nito. Marami nag-i-invest dito. Ang susunod na lang na alamin natin, pag nakita natin yung paano tayo kikita dito. Okay? Di ba? But we all know that real estate is the safest investment in the world. So marami na rin akong experience sa investment industry, iba-ibang investment industry, naranasan ko na rin na may scam, naranasan ko na mawalan ng milyon, naranasan ko na makasakit ng tao dahil nadala ko sa pangit na proyekto, nadala ko sa pangit na platform. But in real estate, wala tayong pangamba na baka biglang mawala yung building ng client ko. Baka biglang mawala yung lupa ng client ko sa Bacolod. Right? Hindi natin yun iisipin eh. And if it is purchased with common sense, sintedo common, kung nandiyan ang development, lalaki ang pera dyan, lalaki ang value niyan, kikita talaga kung sino man ang bibili ng lupa dyan. That's the art of real estate. Ang kinaganda sa SMDC has the fund to turn a boring land into a thriving community. Right? Ang MOA, lupa lang naman yan dati. Ang MOA complex, lupa lang yan dati. Pero ngayon, isa na yan sa pinakamahal. Actually, baka pumapangalawa na lang sa Forbes yan na pinakamahal per square meter. Nandiyan na rin nakasentro lahat ng development. So, kaya ng SMDC na pataasin ang value ng isang lugar. Ang SM, hindi yan nagtatayo kung saan thriving ang isang development. SM ang nagpapataas ng development ng isang lugar. Kung nasaan si SM, nandun ang prime. Right? So, next. Ayusin muna natin to. The SMDC naysayers or the real estate naysayers in general. Kung marami akong naririnig na negative tungkol sa real estate, lahat naman ng industry may negative kang maririnig. Lahat ng developer, lahat ng projects na majors, meron kang negative na maririnig. So, sino-sino itong mga naysayers na to? Una, yan yung mga walang alam. Totally. Completely no experience, no knowledge in real estate. Walang karanasan. Diba? Narinig niya lang kay number 1 na sinabi ni number 2 na narinig niya lang kay number 3 tapos palala ng palala yung kwento. Alam niyo yun? At yung mga may konting experience like nag-grind ako tinrabaho ko yung project sa real estate for 3 months or 6 months. Walang nangyari. Walang kita dyan. Well, the naysayers kasi ito, bigyan ko kayo ng example. I'm a boxer as a hobby. Dati ng bata ako, kinakarir ko siya. Ngayon, hobby ko na lang siya. Let's say, kapag tinalo ko sa sparring, kahit boxing man yan, o sa away kali, kahit na example ko, no? Pero yun, kung tinalo ko sa away kali ng isang tao na mas malaki sa akin, at may training din, let's say may training ng Muay Thai or may training ng MMA at tinalo ko, sasabihin ko, boxing hindi gumagana sa tunay na away. Boxing hindi gumagana sa street fight. No. Natalo ko because mas magaling siya sa akin. Or natalo ko because hindi naman talaga ako disiplinado mag-training ng boxing. Hindi dahil hindi gumagana ang boxing. So yung mga taong hindi kumita dito, ang tanong dyan, do they even have the discipline to do this business, to do this work? Kahit isang oras lang isang araw, with maximum focus, isang oras lang isang araw, do they even give that kind of commitment para masabing hindi ito gumagana dahil hindi sila kumita? Right? Kadalasan ng mga naysayers na, pumasok ko dyan, pangit yan. Ginawa mo ba ng maayos? Ginawa mo ba ng tama? Meron ka bang kasama na handang tumulong sa'yo at gumabay sa'yo? Wala. Ang mangyari niyan, pag may negative na sinabi ang tao, yung may alam sa industriya na yon, bingi lang sila. Pero yung walang alam sa industriya na yon,
maniniwala sila hanggang sa ikikwento pa nila sa iba. So, kaya maraming naysayers. So, mas maganda dyan, huwag na natin silang pansinin or i-transform natin sila kung willing silang makinig na, bro, maganda na buhay mo, gusto mo pang pagandahin, isa to sa way na sure na makakatulong sa'yo kung gagawin mo lang ng tama. Di ba? Okay, next. Paano tayo kikita dito? Ano ba ang kitaan as sales associate? So, ang commission po sa sales associate, this is the standard. Bigay po to ng SMDC mismo. Hindi po ako nasunod dito. This is the standard. 2% commission for each sale. 2% commission for each sale. Yung 2% commission po is very big. Kasi wala naman pong tigi 1 million na property tayong ibibenta. Lahat ng ibibenta natin dito is 2 million, 2.5, 5 million, or 10 million. Pero hindi rin naman po siya sobrang mahal kasi kung ikukumpara natin yung value sa kung saan siya nakatayo at kung ano yung future plan or development nun, it is worth it. So makikita yan ng right type of buyers, right type of clients. Makikita nila yan and they will understand na it is worth it kung mapapaliwanag po siya ng ayos. Okay, so 2% nun kikitain natin. Ang pag-uusapan natin dito is how we can get the 2%. Hindi po ito biglaan. Kasi, pero na lang kung babayaran ng cash yung property na binenta mo or yung project, yung condo na binenta mo, di ba? Siyempre, cash mo rin matatanggap yung commission mo. Pero kung huhulugan nila yan for 5 years, then 20 years banking, ito po yung way. Meron trenches na tinatawag. So, example nito, to ay commission ko, 98,520. That's just one minor property. Okay? So may tranches na tinatawag. Base sa nahuhulugan nila per month, doon din magbe-base yung matatanggap mong commission. So, makikita nyo dito sa right, 1,773.36 ang tinanggap ko. So, almost monthly yan eh. Almost monthly. May matatanggap ka kasi lagi naman naghuhulog yan. Or, wala ngayong buwan, wala next month, then next month, 3 yung babagsak sa'yo na commission. So, ganun siya gumana. Ang kinaganda dito, huwag tayong mainip. Kasi, ang real estate is not just to survive. Right? Great things takes time. Ang kitaan po sa real estate is not just to survive, but to thrive, to live, to enjoy life. Kaya natin. Kasi ito, 10 ganito lang, 1 million na yan eh. Kaya naman yan abutin ng 1 taon, di ba? Basic. So, imagine, in 2 years, kung lalagyan natin ito ng 2 years time frame, natatrabahuhin natin siya kahit 1 hour a day. 1 hour a day, kaya natin kumausap ng 3 tao o 2 tao niyan eh. Di ba? So, 1 hour a day only, tatrabahuin natin siya. In 2 years, we can have, this is very feasible, we can have 200 clients. Or at least 200 sales. 200 sales. Kasi ang 200 clients, hindi lang yan 200 sales. Kasi may isang tao na hindi lang naman isa bibilhin. Or may tao na isa lang ang binili pero nagandahan, so next year bumili ulit. Diba? So, if we can have 200 sales in 2 years, so in 2 years, yung isang gantong benta, let's say na lang, i-times 200 natin to. Tapos yun yung natatanggap natin monthly. At ang maganda doon, dahil binild natin siya ng 2 years, kahit tumigil tayo, magpahinga tayo, kunyari, 2026, January, ayoko magtrabaho, gusto ko gumala na lang. May matatanggap pa ba ako ng January 2026? Of course. February, hindi pa rin ako nagtrabaho, may matatanggap pa rin ba ako? Of course. 200K ulit, 200K ulit, 200K ulit. Bakit? Kasi hindi pa naman na binibigay ng buo yung commission na para sa akin eh. Monthly pa yan nahuhulugan ng SMDC. At alam naman natin, hindi tayo tatakbuhan ni Henry C. So walang problema kahit magka-pending yan dyan. Basta ang mahalaga, dumadami yung inaabangan kong papasok na pera. Di ba? So ito pong ano na to, commission list na to is makukuha nyo rin sa inyong seller portal which is meron kayo as sales associate. Meron kayo sarili niyan.
Right? So, nakaka-enjoy na panoorin yung mga commission na inaabangan mo. Kaya natin itong gawin kahit 1 hour a day lang eh. Pero ang tanong, paano natin siya sisimulan? Ako as sales associate, paano ako makakapag-invite? Paano ako makakapagyakad? Paano ko mahihit o makakausap yung mga tao? Number one, i-clear muna natin, sino ba yung mga dapat nating kausapin? Sino yung mga pwede nating makausap? Sino yung prospects natin? Sino yung leads? So, ito yung tinatawag ko na KKK. Katapangan, kagitingan, kalaya, joke lang. KKK, yan yung lahat ng K. Kaibigan, kamag-anak, kakilala, kaklase, kliyente, kaaway, katrabaho. Lahat ng maisip yung K. Sino ba? Di ba? O kasintahan, kung marami kayong Hindi, joke lang yun. O, dating kaaway, wala na tayong pakibasa, kikita tayo. Sa tagal ko sa sales, ang dami kong nakasama na dati kong kaaway nung bata ako. Nung high school ako, nung college ako, nakasama ko at magkasundo kami, kumikita kami sa tulungan ng isa't isa. Dating kaklase na biglang yumaman, dating kamag-anak, dating kaibigan, dating kakilala. Hindi, baka real estate pa yung maging way para maging close ulit kayo ng dati mong kaibigan. Okay, so magkakaroon kayo ng idea, isusulat nyo or kakausapin nyo na agad pag may nag-pop up sa utak nyo na, ay baka ito pwede, interesado. The next question will be, paano ko sila kakausapin? Right? Paano ko sila makakausap? Paano ko sila mabebentahan? Ang maganda po dito sa sales associate, sa umpisa, wag na muna kayo magbenta. Wag nyo nang gawin yung sobrang hirap. Pero kung gusto nyo, try nyo. Pero ang kailangan nyo lang gawin dito, makapang-hook ng tao para mailagay sa Zoom. Pwede ako mag-Zoom, pwede mag-Zoom yung manager ko, pwede mag-Zoom yung ibang sales associate na magaling magsalita. So kung sino man yung available na sanay na mag-present ng project at mag-close ng deal, pwede natin siyang ipakausap sa kanya. Tulungan tayo dito, hindi po tayo dito kanya-kanya. Okay? So kung meron kayo naiisip, ito yung mahahalaga para ma-hook nyo sila. Choose and your know product. Know your product. Bakit choose? Siyempre, more than 100 projects po ang SMDC. So, piliin nyo kung ano yung gusto nyo, kung sa tingin nyo saan kikita yung kliyente, at kung ano yung convenient para sa inyo. Alangan naman taga Mindanao ka, tapos ang ibenta mo, Manila. Pero kung meron kang kliyente dyan sa inyo na gusto Manila, pwede naman, di ba? Madali lang po yun gawin. Kahit nandiyan kayo sa Mindanao, makakapag-close tayo ng condo sa Manila or property sa Manila. Matatransact natin yan ng maayos with all the proofs, all the requirements, walang problema. So, choose. Choose. Katulad mo, Sir Andrew, pwede mong ibenta, bukod sa Parkville, si Smile Residence. Smile Residence. Kasi yan ang next mo eh. Yung condo na Baywalk ng Bacolod, i-develop yan hanggang dulo, nagre-reclamation pa dyan. So, anyway, check and ask in our group chat. As you know, naggawa po ng group chat kasi po ang gagawin po natin dyan ako magbabagsak ng details. Inad ko rin ang manager ko para magbagsak din siya ng details dyan. And kung yung details na need nyo, wala pa sa group chat, isang tanong lang yun. Diba? Isang tanong lang yun, masasagot na yun. Number 2 is visit the project. Kung malapit lang naman kayo, puntahan nyo yung project, silipin nyo, maganda ba talaga? Anong itsura ng project, anong itsura ng harapan, right? So, ito yung mga ways para makita nyo. And research the area through internet. Hindi po yung project mismo, yung area. Bakit maganda sa area na yun? Anong dahilan bakit doon tinayo yung project? Ano ba malalapit sa project na yun? Nandun ba yung mga mahahalagang opisina? Nandun ba yung mahahalagang government departments? Right? Kasi may purpose ang pagtatayo ng project ng SM. Laging may purpose yan kung bakit laging mabilis magtaas ang value ng mga tinatayo ng SM because tinayo yan by purpose. Right? Or personally, experience mo yung area. Kung marami kang area sa Bacolod, alam mo kung bakit maganda sa Bacolod. And 90% naman ng mga taong makakausap natin, hindi naman bahay. Gusto nila investment. Hindi naman titirhan, gusto nila paparentahan sa mga condo.
So ang mahalaga dito is profitable ba yung area? Convenient ba para sa magre-rent? Para mag-rent talaga sila doon. So yan yung mga aalamin natin. At lahat yan, syempre, ibabagsak din natin sa group chat. Pwede tayong magtanungan doon, pwede kayong magtanong-tanong doon, lahat po yan masasagot. Kapag nasa inyo na yan, may armas na kayo, kakausapin ko kunyari si Kumare. Si Kumare may anak na nagtatrabaho sa Manila. Mars, magkano binabayad mo sa renta? Kalokohan below 20K yan. Pag lalo na kung Makati. Magkano lang ang monthly sa Makati? 19, 20, 21, 25. Hindi ikaw na yung bumili. 400K lang. Di ba? Mars, bumili ka na. 300K lang down payment mo. Ito lang yung monthly mo. Mas mababa pa sa rental na binabayaran mo. Sa'yo pa yung condo. Diba? So may mga catchphrases na pwede mong gawin para ma-hook mo sila. Paano yan, paano yan? Pag napaganon na sila, wait lang mag-download ka ng Zoom, mag-Zoom meeting tayo, ipakilala ko sa iyo yung mga taga Manila or ipakilala ko sa iyo yung mga magagaling na makakasagot ng lahat ng tanong mo. Kasi malay mo, yung lahat ng kailangan mo, hindi pala mapo-provide ng project na to, mas mapo-provide pala ng project na to, ng building na to, mabibigay nila sa'yo lahat ng kailangan mo. So just invite them to Zoom. Kailangan lang may armas kang sapat para mapig yung interest nila na pumasok at makinig sa presentation. Kunyari, sa Parkville, nung pumunta ako Bacolod is one of the nicest place na nakita ko. I've been to many cities, I've been to many places. Isa sa mga paborito kong Bacolod, napakamura ng pagkain, walang traffic. Yung traffic nila minimal at hindi pollution hindi makati sa balat yung pawis. Kahit mainit kasi nga hindi pa ganun kadumi yung lugar. So ang nangyayari diyan, bukod doon sa pollution na yon, safe ang Bacolod sobra. Although hindi naman nawawala ang crime sa isang lugar, pero sobrang safe ng Bacolod kumpara sa Manila. Kung gusto mo ng lumago ang pera mo, Bacolod, nandiyan na yung development nandiyan na lahat ng developer. Ang land banking dyan ng SM, hindi lang isa, hindi lang yung Parkville, marami pa. So, sa Parkville mismo, ano yung mga dahilan na makakapagpaangat ng value ng Parkville? Una, yung 11 hectares sa harap, commercial yan ng SM. So, nandyan din lahat ng kailangan mo sa madaling salita. Kung ngayon patag yan, after ma-develop yan ng SM, lahat ng kailangan mo nandyan na. So, yun yung titignan natin. If you want to, brother, kaibigan, kung gusto mo talaga lumaki yung pera mo, tingnan mo tong project na to. At huwag mo siyang tignan ngayon. Tignan mo yung value ngayon, pero ang tignan mo yung itsura niya pag natapos na. Tignan mo yung itsura niya after 5 years. Anong mangyayari? Diba? Saan papunta yung pera mo? Anong mangyayari sa value ng lote mo? Palaki ba siya? Sa tingin mo, lalaki ba siya? Kapag tinayuan ng commercial yan ng SM sa harap, tingin mo magmamahal yung lupa mo? Kapag natayo na yung mga gardens, alam mo yun, tanungin mo siya. Siya na yung sasagot. Oo. So bro, gusto mo palaguin yung pera mo. Pakinggan mo to. Invite kita dito. So, ganun lang kasimple. In just 5 minutes or less, you can pay the interest ng kausap mo at mapapasok mo siya sa Zoom para presentan talaga siya na for selling na. For selling na talaga ng products. Okay? So, that's all sa lahat po na makakapanood nito tsaka sa Sir Andrew. If you have questions, call tayo or kahit sa GC, madali lang naman ako ma-reach kahit naman nagda-drive ako or anything na ginagawa ko. Alam niyo naman, this team is my priority. Real estate SMDC is my priority. So kahit anong ginagawa ko, lagi akong available for call. Wag lang may kausap ako ng ibang kliyente. Di ba? Pero this is the most important thing. Take action. Take action.
matanggihan ka ng 4, umuo ang isa, may resulta ka na kaagad. Pwede naman gawin niya ng isang araw lang. Just 1 hour in a day for 2 years. For 2 years, right? Starting now, we can make a living out of this. Hindi lang po ito pandagdag barya. Kahit yung oras na required niya is minimal lang. Hindi ito pandagdag barya. Hindi ito pang survive. Ito ay pang level up talaga ng buhay. This is an opportunity para, alam mo yun, this is a platform para yumaman, sa madaling salita. Yumaman, magkaroon ng freedom, more freedom. Kasi pag na-build natin dito yung network natin, yung freedom na makukuha natin, hindi kayang ibigay ng ibang platform. Sobra. So, ayoko naman magsalita ng pangit sa ibang platform, kanya-kanya namang advantages yan. But in real estate, we all know na dito, safe ang pera ng client natin. Safe ang pera natin. At syempre, kung dadating sa point na tayo mismo ay magla-land banking din, magko-condo banking din, magre-rental business din, mag-Airbnb business din, syempre kung galing tayo sa sales associate, sa ulado na natin yung laro. Sa ulado natin yung flow, alam natin kung saan talaga yung may resulta at kung saan yung bola-bola property lang. Right? So, mas maganda rin at mas safe din yung pera natin at mas productive. So, thank you, Sir Andrew, for being here. Meron ka bang question? Yun lang yun, ano lang naman to eh. Introduction for sales. Clear naman lahat, Ace. Thank you. Okay. So, pag-usapan na lang natin yung hindi naman na dito, pag-usapan na lang natin yung Bacolod mismo. Tsaka kung paano natin Okay, sige. Kasi yung ibang kasama natin dito, si Coach Brian, tsaka si Ma'am Jo, Bacolod din yan eh. Okay. Si Coach Brian may-ari ng gym sa may SM Bacolod, yung mga fighting gym, Wi-Fi. I see. Okay. So, thank you Sir Andrew for being here. Okay ba? Okay, thank you, Ace. Clear sa akin. Thank you. Okay. So, yung form pala. Yeah, accomplish ko. Naging busy lang dito mga nakarang araw. Okay lang, no problem. Okay lang naman yun, sir. So, o nga pala, kausap ko kanina si Ma'am Joyce, yung secretary. May secretary tayo dito. Yung secretary natin. Okay na po yung perma. So, okay na lahat. Okay na Okay. lahat. So, at least in March or last week ng February, asahan nyo dadating na yung email. Kung March nyo pababayaran, wala namang magiging problema siguro yun. Pero, lagi akong alerto sa memos or warnings ng company para iwas aksidente pa rin. Okay? Okay. Okay, Sir Andrew, thank you for being here. Bye-bye. Bye. Thank you, Ace.